Mamaya na yan si Robin. Ano pag-usapan natin? Bank history ni Sarah, mga kababayan, ipapasabpi na nga ba? Ano nga ba talaga ang mga nakatago? Dahil medyo natatabunan na yung kaso or itong impeachment trial ni Sara Duterte, natatabunan na ng issue ni Atong Ang. Araw-araw na lang, Atong Ang, Atong Ang, Atong Ang. Ngayon pag-usapan naman natin itong impeachment trial, mga kababayan. Ano ba ang mangyayari? Justice, ang tanong po ng marami unang-una, kung sakali nga pong matutuloy or pag natuloy, is it foregone conclusion na maaaring isubpina itong mga bank records ni VP Sara? I mean, wala po bang kaduda-duda yun? Tama yan. Under the bank secrecy law natin, bank deposits are absolutely confidential, pero may mga exceptions, dalawang exception na applicable dito. One, in case of impeachment, walang qualification nakalagay in case of impeachment. Teka At saka lang. pangalawa, I-broadcast lang natin Pilipino Ako Channel. Tama, no? Pagpalit na ng pangalan si Hahaha ng hu. if there is a written consent from the depositor. Ngayon, because this is an impeachment case, of course, the prosecution will file a motion for a subpoena duces tecum to subpoena the bank records of Sara in BPI, no? Apo. And Parang nakita ko kasi, mga kababayan, mga ka-GPnatics, no? Bago natin ituloy ito, parang ito kasi yung usap-usapan nung nakaraan, no? Nung nakaraang mga linggo, last week ata ng June, marami pong mga nag-content, maraming yung lumabas, maraming yung sumubok na talaga naman grabe po katindi yung pera daw nitong yung joint account mismo ni Sara at nitong si Digong Duterte. Paano mo naman nasabi, GP? Tingnan natin, mga kababayan. Eto lumabas naman na to kahit saan eh. Siguro natin hindi na natin itatago kasi meron tayong bank secrecy law. Pero ito naman ay nasa public na. Kung titingnan nyo po maigi, mga kababayan, itong part na to, hindi kasi natin mapalaki, naglolo ko tong Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Tingnan nyo to. May nag-deposit ng 500. Ito yung 500. Yan, yung 500. May nag-deposit. Pero tingnan nyo yung pera, mga kababayan, dito, tingnan nyo dito, PHP. Ang haba po ng star, no? Hanggang dito sa dulo. 500 tapos 00. Kung titingnan nyo po, yung 500 na ipinasok, yun lang yung naging butal. Diba? Yun lang yung naging butal. Ibig sabihin, napakalaki talaga ng pera na meron po dito sa bank account ng joint account rather, ni Rodrigo Roa Duterte, tapos itong ni Sara Duterte. Tingnan nyo kung gaano karaming star yun, no? Diba, na tinatakpan. Yung nagpadala ng 500, yun lang yung naging butal. So, ibig sabihin, yung pera dito, trilyon-trilyon o bilyon-bilyon, mga kababayan. Hindi na natin mabilang. Diba? Apakalaki, oh. Nakita nyo yan? O, yan yung pinag-uusapan dito ngayon. Na sana, mabigyan po ng pagkakataon, no, isubpoena itong joint account ni Sara Duterte at ni Digong. At mangyayari lamang yan doon po, mga kababayan, sa impeachment trial. And that will be voted upon by the senator judges. The presiding officer, the Senate President, can on his own decide that, or can throw it to the body. Now, if the presiding officer decides on his own and a member does not agree, then that member can ask for a vote by the entire body. So, magkakaroon ng voting talaga yan. No? Okay. So, majority vote lang ang kailangan dyan. Which means po na hindi matik po ito, ano po, dahil pwedeng sabihin na naman halimbawa na kagaya ng motion to dismiss
the impeachment case against VP Sara, pwede rin pong maging subject of voting itong pagsubpina sa mga bank records ni VP Sara. And by a simple majority, they can say, no, we don't agree, or yes, we should go ahead with the BPI or any bank records ni VP Sara for purposes of the impeachment trial. Tama yan. Of course, the senator judges by majority vote can say no or can say yes. Pag no yan, well, they will have to contend with the reaction of the public, no? Katulad yung second envelope yan during the impeachment of former President Estrada. Pero meron pang pangalawang, there's a second avenue to open the bank accounts. Under the SALN law, all public officials submit their SALN annually. Merong provision doon, before you sign, I hereby authorize the ombudsman or his duly authorized representative to verify my assets and liabilities in any appropriate government office. So, the ombudsman has a power to ask the Anti-Money Laundering Council to send the records of public officials with respect to their bank accounts. Dahil may reporting yung mga banks to AMLA, no? Pag it's over 500,000 pesos. So, ganyan nangyari during the impeachment of former Chief Justice Corona. The ombudsman requested from the AMLA the bank records and nakuha niya. And the Chief Justice did not contest it anymore. Siya na nagsabi, yes, I have those accounts. So, marami kasi nagsasabi mga ka-GPnatics, no? Lahat siguro tayo tumitingin. Bakit ba gusto nating matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte? Hindi naman natin sinasabi na si Sara Duterte ay guilty, 'di ba? Ang gusto natin malaman whether the outcome of the hearing could be a acquittal or ito ba ay dismissal or ito ba ay may guilty verdict, convicted, si Sara Duterte, makukonvict siya. Wala na tayo doon, hindi natin tinitingnan yon. Ang gusto natin makita mga kababayan, totoo ba or hindi yung mga ibinibintang sa kanya? Paano, kung totoo, paano to ilalatag ng prosecution panels? Paano naman nila didepensahan ito? At bakit nila hinahayaan or bakit po nila pinipigilan na matuloy ang impeachment trial despite the fact that VP Sara itself, mga kababayan, or herself, gusto niya ng bloodbath. Pero nakita natin, nung huli, sabi niyang ganon, yan ang payo ng aking mga abogado. Nasaan ang bloodbath doon, mga kababayan? Kasi sampal sa muka na nagbibintang sa'yo kung mapapatunayan ninyo na tama kayo. Di ba kumuha ka na lang din naman ng mga abogado, ayaw daw niya magsayang ng pera. Kung ayaw mo magsayang ng pera, ba't kumuha ka ng 16 na abogado? Di ba? Ibig sabihin, kumuha ka ng 16 na abogado, dapat palaban kayo. Para saan pa kumuha kayo ng 16 na abogado, ay ayaw niyo naman palang lumaban. Very few people know this, but when every public official, when you file your SALN, you give a written authority. It's a waiver, no? In other words. It's a waiver. So dahil nakalagay doon sa bank secrecy law, the bank deposits are absolutely confidential except when there is a written consent from the depositor. In impeachment cases, when a competent court will order it in a bribery or case or a dereliction of duty case. So ito will fall under the first exception when there is a written consent of the depositor dahil in every SALN, binibigyan mo ng authority, written authority yung ombudsman to verify your SALN in any government office with the records of any government office. Yan ang problema kasi ngayon, 'di ba?
pwede ang gamitin natin ang ombudsman. However, mga kababayan, alam naman natin na si Samuel Martires ay matatapos pa ang kanyang termino by July. So paano yon? So after na siguro nang ito ay maalis sa pwesto. At kung sakasakali, sana naman mga kababayan, yung papalit sa kanya ay hindi tao ni Digong Duterte. 'Di ba? Para naman na umusad yung mga gagawin natin laban doon sa mga impeachable official o doon sa mga magnanakaw sa gobyerno natin. Otherwise, kapag pinalagpas natin ang mga bagay na ito, mga kababayan, it could lead to those politikos na magnakaw na lang na magnakaw. Pag ganyan, gumawa na lang kayo ng batas, legal na ang magnakaw. Diba? Office. So, pwede rin mag-request. Okay, salamat sa mga nandito ngayon sa Cereza Force nitong si Mark Ramos. Salamat sa inyo mga kapatid. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Yung ombudsman sa Anti-Money Laundering Council. Pero hindi pwede sa bangko. Sa Anti-Money Laundering Council because the Anti-Money Laundering Council is a government agency that's created by law. Okay. Option po ba ito yung pag-allow netong to AMLAC na i-check ang kanilang bank records? Is it an option, Justice, for the owner of the SALN, or ito po ay talagang mandatory na once? Mandatory yan. Mandatory. You cannot, when you submit your SALN, you sign it, naka-imprenta na yun doon, I hereby authorize. Alright. Nasa form yun, printed form yun. Opo. Kailan po mangyayari yung pag-request ng bank records ng Vice Presidente pag nagsimula na po ang impeachment trial? Yes, during the trial na. The prosecution will request for that. But if there is, the ombudsman can also request the AMLA, may record siya. Pag may record siya, the ombudsman can on his own can also present that to or he can be also subpoenaed by the impeachment court. No? Okay. So that's exactly what happened during the time of Chief Justice Corona. When the ombudsman said, yes, I have the records. And of course, inadmit na ni Chief Justice Corona na he had the bank accounts. Justice Carpio, halimbawa po ang scenario is nagbotohan ang mga Senate judges and they voted na wag na nating isubpina yung mga bank records ni VP Sara. What happens then to the ombudsman? Does that mean moot and academic na yung kanyang pinanghahawakan na waiver to subpina based on her SALN yung mga bank records ni VP Sara, and kahit na makuha pa yon, it cannot be presented to the senator judges because nagbotohan na sila? The motion to the senator judges is to subpoena the bank the records of the deposits in the bank. Iba yung, that's another motion to get the records from the ombudsman. That will be another motion. Okay. Now, let me see if this still stands. Kasi sabi po ng ombudsman, habang live ginagawa yung impeachment trial, the ombudsman is quite helpless, no, in pursuing the case that was lodged against VP Sara doon po mismo sa office of the ombudsman. So in other words, at saka let's add the fact na magre-retiro na siya, di po ba? So for all intents and purposes, mukha po bang hindi na magiging effective kung ano man ang mga possible contributions ng ombudsman? Well, there will be a new ombudsman by the time of July 29, no? Because the present ombudsman will be retiring already. So by the time of the trial, wala na yung present ombudsman, may bago na. Yes, okay. So may parang 19th to 20th Congress, merong continuum. May continuity. Yes, because there is a crossover established na yan. Although that could be questioned also, pero I think the Supreme Court will rule that there is a crossover. Opo. Justice Carpio, alam po naman natin na hindi nga lang masyadong napag-uusapan na ang laki ng nakasalalay dito sa impeachment trial na ito. Principally,
yung pong pagkandidato o pagtakbo ni VP Sara pagdating ng 2028, no? Kapag halimbawa she's found guilty, di ibig sabihin hindi na siya makakatakbo for any government position, tama po ba? And therefore, talagang napaka-importante po nito, napaka-crucial itong impeachment trial nito. Would you agree, sir? Well, yes, because I expect the decision of the impeachment court to include that there is perpetual disqualification. Although that's not automatic, no? Opo. You can be removed, but the penalty can also include perpetual disqualification. Naku, mga kababayan, alangan naman, eto halimbawa, si Sara Duterte found guilty, 'di ba, dito sa impeachment trial. Let's assume na natapos, nagkaroon ng impeachment trial at na ibigay na ilatag lahat ng mga ebidensya laban sa kanya. Tapos ngayon ay nagkaroon ng guilty verdict. Mga kababayan, siya ay natanggal sa kanyang pwesto bilang vice presidente. At syempre, alangan naman nakakahiya kung sino yung impeachment court na sasabihin nila, okay, tanggal si VP Sara pero hindi nila isasama yung perpetual disqualification. Ibig sabihin, mga kababayan, lumalabas na kapag si VP Sara ay na-convict, tapos biglang hindi isinama yung perpetual disqualification, parang sinabi mo na, okay, may second chance pa naman eh. Pwede kang tumakbo ulit bilang presidente sa 2028, saka ka na lang bumawi. Ganun ba yun? Parang sinabi mo rin na, sige, pag nanalo ka, magnakaw ka ulit. Diba, mga kababayan? Kasi, napatunayan mo na ni Sara Duterte ay hindi karapat-dapat na humawak po to hold into office. Diba? Whether that is local or national, kasi nga guilty siya doon sa impeachment trial. Tapos hindi mo dinagdag yung perpetual disqualification. Syempre tatakbo yan ng 2028. Makakapal naman ang mukha niyan eh. Diba? Magsusubok yan na makaupo sa pwesto. Parang sinabi mo na, oh, guilty ka ngayon, bawi ka na lang sa 2028. Oh, guilty ka ngayon, pagdating ng 2028, magnakaw ko ulit. Parang ganun lang eh. Di ba? Nakakahiya naman sa mga senador natin, mga kababayan, na hindi siya bibigyan ng tinatawag na perpetual disqualification. Mahiya naman kayo. Alam nyo yung tao na guilty na, bibigyan nyo pa ng pagkakataon para umupo ulit, mga kababayan. Eh di parang binigyan nyo ulit ng pagkakataon para magnakaw ulit kapag nanalo. Oh. Di ba? Maliwanag na maliwanag yun, mga kababayan, na talagang may kinakampihan itong mga senador na to. Pero sana, kung dumating man yung bagay na yan, matapos ang impeachment trial, sana isama rin nila, pag nag-guilty verdict, isama nila yung perpetual disqualification. Okay? So maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Magandang gabi po at mag-ingat tayo. Happy, blessed Friday sa ating lahat. Thank you. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga. Bye!